So yun guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. At syempre, sa video ito ay pupunta tayo ng Baliwag Peña Blanca at meron tayong kukunin doon na gamit. So syempre, unang-una, huwag nyo kalimutang i-subscribe yung ating YouTube channel at i-click po yung notification bell at i-click po yung all para updated po kayo sa ating mga videos. So sa vlog na ito ay nandito tayo ngayon sa San Gabriel, Tuguegarao, no? At going to Baliwag Peña Blanca tayo. So dito tayo dadaan sa may LTO. Dito yan sa San Gabriel. So diretso na ito ng sentro. So meron tayong isang kasama na chariot din. Ito yung isa nating chariot na cargo type na kung saan ay binablog din natin yan nakaraan. Kaya nga lang medyo maingay na yung makina, kaya kailangan na siya ng tune up and siguro palitan siya ng oil kasi baka ang ingay niya dun sa may, ang dahilan nun yung langis niya. So pag hindi kasi maganda yung langis, maingay po yung makina. So yung chariot ko kasi dati na blue, maingay yun dahil sa langis niya hindi po compatible o hindi siya akma dun sa makina natin, kaya maingay yung makina natin. So ang ginagamit ko na oil ngayon ay ang Sarusi mismo na 20W50. So yun ay goods na goods kahit maabutan pa ng isang buwan na ginagamit natin yung oil ay hindi kumakalansing yung ating makina. Tahimik pa rin talaga yung ating makina. So goods na goods yung Rusi oil, no? So yun po yung ginagamit ko at maganda rin po at mura lang, sa 250 lang yung isang litro. So ito rin yung ginagamit ko dito sa passenger type ko. Kaya kung mapapansin nyo ay wala kayo ganong marinig na ingay ng makina. So yung isa kasing chariot ay maingay po yung makina kasi iba yung langis na nilagay nila. So yun ay ang gamit natin ay passenger type na chariot. Ayan, kung makikita nyo ay ang sinusundan natin ay cargo type po yan. Yan po yung ginagamit natin dati. So medyo matagtag nga lang yung yung cargo type dahil wala siyang suspension. Unlike dito sa ating passenger type na mayroong suspension, kaya maganda po yung talbog ng kanyang likuran. So yung cargo type kasi talagang nakadesign sa pangkargahan ng mga mabibigat na mga materyales. So ito naman kasing passenger type ay pang tao lang. So pag tao yung sakay natin ay need po ng smoothness na rebound ng ating suspension. So magti 3 years na rin yung ating chariot at wala pa naman tayong na-encounter na mga major na sira. Ano lang yung mga tulo-tulo lang dito sa ating bubong, no? Yung ating lang wiring, yung wiring natin may konting ground. Pag naghahawak tayo ng clutch ay umiilaw yung kanyang neutral. So yun lang yung grounded sa kanyang wiring. So naayos naman natin and then maintain lang po yung kanyang gear oil, yung kanyang engine oil. Need lang po talaga ma-maintain para maganda yung takbo ng ating chariot at hindi tayo maalangan sa mga long distance na biyahe. So nagpalit ako ng gear oil guys sa ating reverse gear o yung atras abante. So nag-vlog din tayo doon nakaraan at panoorin nyo lang po yun kung paano magpalit ng ating gear oil sa atras abante. So napakadali lang po kahit kayo lang gumawa nun. At ang importante lang ay tandaan nyo lang yung odometer nya o yung tinakbo nya para malaman nyo kung kailan kayo magpapalit ng langis. So dito sa may harap natin sa may tangke may nakalagay po dyan na mga duration ng ating gear oil at kung ilang ml yung ilalagay natin. Actually sa atras abante 100 ml lang po yan yung nilalagay dyan. So dapat wag magsobra. So
So nakalagay naman po sa ating tangke, nakadikit yan niya sa sticker. So ang engine oil naman natin ay every 2 months kung lagi-lagi natin ginagamit. So yun ang importante, pagka umingay na yung ating makina ay automatic yun sa oil na yun. At pag kumakalansing naman, meron din yung tune upin din. Pero mas maganda na dalhin nyo na lang sa branch ng Rusi. Libre naman po yung check up doon. At mababa lang po yung labor ng Rusi mechanic. So yun guys, no, at nandito na tayo sa sentro ng Tuguegarao City. Yun, ito mismo yung Kalakalan o yung mismong city dito sa Cagayan. So dito tayo lagi dumadaan kasi mas madali yung biyahe dito, hindi gaano traffic, unlike dun sa kabila sa diversion road na talagang napaka-traffic dun pagka dun tayo dumaan. So dito kasi hindi gaano matraffic, kaya ito talaga yung suki natin daanan. At yun guys, no, nandito na tayo sa sentro, going to Mall of the Valley na tayo guys. Marami rin nagtatanong sa atin sa presyo ng Chariot. So actually dito sa Tuguegarao ay bumaba na po yung price ng Chariot, na sa 112,000 na lang yung kanyang cash price. So bumaba na siya, dati nasa 117, ngayon ay 112 yung kanyang cash. So sa installment ata magdown ka lang ng 10,000, then mag-monthly ka lang ng 4,000 plus. Mababa na rin yung kanyang monthly. So ang ating Rusi Chariot ay may tatlong klaseng body type. Ito yung passenger type, ito yung cargo type, at ito yung closed van type, na yung sirado talaga yung kanyang body. So sa mga brands ng Rusi makikita nyo yung mga tatlong klase ng Chariot, no? And then lagi natin sinasabi na alaga lang talaga yung Chariot. Siya lang is alaga lang talaga sa maintenance. So hindi naman siya sirain, goods na goods naman siya. Talagang gamit na gamit mo ito pagdating sa mga panghakutan, pang service, no? Kung may makakuting kang buhangin, semento, mga gamit, ito pong Rusi Chariot ay malaki yung may tutulong niya. Kaya ito yung mas gusto kong kunin compare dun sa mga trike na bukyo, tok-tok, no? So mas maganda pa itong Chariot dahil marami kang maikarga, marami kang gamit na madadala. So sa fuel consumption wala namang problema dahil natural lang naman sa kanya ang medyo malakas sa gas dahil nga sa kanyang body, no? Yung body niya kasi ay nakadesign sa pangkargahan, kaya malaki siya at makakapal yung pangilalim, naka-propeller. So ganoon talaga po yung design nitong ating Chariot. So sakto lang din naman yung kanyang fuel consumption, hindi naman matakaw sa gas gano. So yun, nandito na tayo sa Sentro 10, diretso na tayo. At mamaya ay dadaan tayo sa highway 4 lane. So sa 4 lane, gigilid lang tayo pagka merong mga kasunod tayo na malaking sasakyan, may mga 4 wheels. Pero pagka wala namang sasakyan sa likod natin, pwede naman tayong gumit na. At bilis-bilisan lang natin pagka tayo yung papatakbo sa gitna. So yun guys, nandito tayo sa Sentro 10 sa palengke. So marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito sa ating Chariot. Isa ko pang binabudgetan din yung ating bubong, no? Kasi ngayon ay tagulan na at need na talaga ng magandang klase na bubong, yung hindi mababasa yung ating pasahero at mga gamit na nilalagay sa likod.
lang. Roset naman yung tao. Why? Tumado sa to. Apa? Cuma daw masalah to eh. Pagkakaroon sa tayo mo eh. Mga katayang api. Pabalon sa napawod? Oh, wala naman makita. Ay, makado sa nagro to eh. Pagkakaroon sa tayo eh. Ay, wala to dalang karon eh. Ah, sige.
Sawit siya ko.